O Cham, ang aga mong gumising ha. Hukaw ni Jessica kay Champagne nang makita siya sa baba ng bar. Dapat natulog ka muna, napuyat ka kagabi. Anong oras ka ba umakyat sa kwarto mo? Mga 2:00 na yata yun ate. Pero okay lang po, pagkatapos ko maglinis magpapahinga po ako. Nakangiti niyang sagot. Kumain ka na ba? Nagkape lang po muna ako at saka tinapay. Waitress si Champagne sa Martini Charm. Isa itong acoustic bar na pagmamayari ni na Jessica. Malayong kamag-anak niya ang asawa nito na si Clark. Ilang taon lamang ang tanda ng babae sa kanya. Kahit sa gabi lang ang duty niya sa bar, nakagawian na niyang tumulong sa paglilinis tuwing umaga. Bukod sa sweldo niya ay pinatitira siya ng libre sa 3rd floor ng gusali. Kaya bilang pagtanaw ng utang na loob ay may nabuti niyang magsilbi sa mag-asawa sa abot ng makakaya niya. Ate, may kilala ka pong gynecologist dito? Bala ko po kasing magpatingin. Bakit? May sakit ka ba? May rashes kasi ako sa private part ko, ate. Kanina, napangiwi sa kirot si Champagne matapos tamaan ng kanyang kuko ang rashes sa maselang parte sa gitna ng kanyang mga hita. Meron siyang menstrual allergies. Kapag may period siya o kaya pagkakatapos ng kanyang dalaw ay nagkakaroon ng rashes ang sensitive parts niya. Nag-alala siya dahil nasa lahi nila ang pagkakaroon ng cervical cancer. Yun ang ikinamatay ng lola niya at hindi niya maiwasang isipin na baka sintomas ang mga rashes. Kailangan na yata niyang magpatingin sa gynecologist at nang mapayuhan siya kung ano ang mga dapat niyang gawin. Oh, saglit na umawang ang bibig ni Jessica. May kilala ako pero nasa Korea pa siya at baka next month pa ang balik. Pwede naman siyang mag-check up online. Kailangan mo lang mag-send ng photo sa affected part ng katawan mo. Nagawa ko na yan dati. Don't worry, safe naman siya at trusted. Pwede ko po bang mahingi ang contact niya? Oo naman, naroon sa desk ko sa loob ng opisina. Kunin mo na lang mamaya. Aalis nga pala kami ni Clark, may meeting kami. Ikaw na munang bahala rito, okay? Okay po ate. Tumango siya at binitbit ang kahon na lalagyan ng basahan. Magpupunas muna siya sa mga mesa. Hindi naman naganaong makalat dahil naglinis na rin kanina ang dalawang utility. May grupo kasi kahapon ng mga bikers at doon sa Martini Charm nag-celebrate ng birthday party ang isang miyembro. Nagkasarapan ng inom kaya umabot ng madaling araw. Pagkatapos niyang maglinis ay nagtungo siya sa opisina ni Jessica. Nakita niya sa desk ang calling card na sinabi nito. Dr. Gallia Muscari? Basa ni Champagne sa nakasulat sa card. Lalaki pala ang doktor, akala niya babae. Pero di bali na. Ang importante, mapacheck niya ang rashes niya kahit through online lang. Dinala niya sa kanyang kwarto ang calling card. Halos ilang beses din siyang napalunok habang kinukunan ng picture ang pagkababae niyang may kalat-kalat na rashes. Medyo nakakahiya ang gagawin niya pero tiwala naman siya sa sinabi ni Jessica na mapagkakatiwalaan ng doktor. Kaya panatag siyang hindi nito ikakalat yon. Ipinadala ni Cham ang picture sa email at sa private inbox sa Instagram ng doktor. Nakapagbihis na siya nang mapako muli ang mga mata niya sa calling card. General Surgeon, Resident Doctor, Kings Island Club. Teka, hindi gynecology si Doc? Dinakma niya ang card at tumakbo palabas ng kwarto niya. Nahabol pa niya si Jessica na noon ay pababa sa hagdanan. Ate, wait lang po. Ito po ba si Doc na sinabi mo? Ibinigay niya rito ang calling card. Hala, hindi ito yun, Sham. Friend ni Clark ang doktor na to. Saan mo nakuha ang card na to? My God, itong si Clark talaga? Baka naiwan niya yan dun sa desk. Para siyang nilublob sa dagat ng yelo. Mali ang doktor na pinagpasahan niya ng photo ng private part niya. Paano na? Hindi na niya mababawi ang nasa email. Yun lang po kasi ang nakita ko rin sa desk kanina. Naroon sa may desktop ang calling card ni Dr. Evelyn. Sorry, hindi ko ba nasabi kanina ang name niya? Umiling siya. Halos maiiyak na. Hindi po eh. Okay ka lang ba, Charm? Ate, anong gagawin ko? Siguradong iniisip na nung Dr. Muscari na isa akong babaeng kaladkarin dahil sa pinasa kong picture sa kanya. Kahit pa may cover message pa na gusto ko lang magpa-check up online at magpabook ng appointment. God, sorry talaga, Cham. Pero pupunta rito yan. May usapan sila ni Clark. Magpapaliwanag tayo kung kinakailangan. Siguro naman reasonable guy yan. Doktor siya. Alam niya kung gaano kahalaga ang confidentiality ng pasyente. Sana nga po ate. Pero kasalanan ko naman po eh. Di ko muna kinumpirma sa inyo kung tama bang nakuha kong calling card.
Nawalan na si Champagne ng imik. Bagsak ang mga balikat na bumalik siya sa kanyang silid at doon na umiyak sa katangahan niya. Binuksan niya ang IG account. Nasin na ng doktor ang ipinasa niyang picture. Nanginig ang mga daliri niya. 2 photos pa yon, magkaiba ang angle. Medyo malabo kasi ang una niyang naisend. Tapos sinamahan pa niya ng close-up para hindi sabihing scam siya. Diyos ko, nakakahiya, sabi na lang niya sa isip. Samantala, napailing si Gallium natapos ipakita kay Gio ang nakatatak sa BP monitor. Tumaas ang blood pressure ng lalaki dahil sa discussion na umiikot kanina sa conference room. Nagkaroon sila ng meeting via Zoom kasama ang ilang politiko ng bansa na gustong makapasok ng Kings Island. Isa si Gallium sa investor at member ng Kings Island Club at siya ang nagmamay-ari ng ospital sa itinayong isla ni Gio na para lamang sa mayayaman. Mag-isa lamang si Gallium sa Pilipinas, sa ibang bansa naninirahan ng mga magulang niya. 35 years old na siya at isang successful na doktor at negosyante. Isa sa negosyo niya ay ang ospital sa loob ng isla. Doon siya nakafocus dahil mas gusto niya ang payapang buhay sa malaparaisong Kings Island Club na unang inilatag pa lang ni Gio sa kanya ang proposal ay nagustuhan agad niya, kaya hindi siya nagdalawang isip na mag-invest doon. 3 million pesos ang membership sa Kings Island Club at hindi ka pwedeng maging member sa isla kung wala kang net worth na 500 million. Kaya tanging mga bilyonaryo lamang ang nakakapagpa-member doon. At ngayon ay naiinis ang founder ng Kings Island Club na si Gio Alcaraz dahil sa mga politiko na nais gamitin ng isla sa pansariling interes. Titigas ng mga ulo. We have laid down the requirements and the guidelines. Ano pa bang hinahanap nila? Frustrated na utas ni Gio. Kasalukuyan silang nasa opisina ni Gallium. Sanay sila sa shortcut, Gio. The kind of people na ayaw ng maayos na proseso at idadaan ka sa power tripping para makuha ang gusto. Gagawin lang nilang avenue for black propaganda ang islang to at lahat ng nandito kung papayagan mo silang pumasok. Gusto nilang matikman kung paano ma-8 sa akin. Pati tayo rito sa Kings Island Club gagamitin sa political ambition nila. Malaking pera makukuha nila rito, Gio. Financial support and manpower baseline. Narito na lahat ng hinahanap nila para sa makinarya na kailangan ng eleksyon. I should have asked Luke to take care of them permanently. What do you think? Tumawa si Gallium. Natatawa ka? Asik ni Gio na sambakol na ang muka. Kalmahan mo lang, Gio. Keep your cool. Getting furious won't work on them. See now, blood pressure mo ang nag-suffer. Think of your wife and your kids. Pahatid ka na muna kay Duke sa recreation lounge para makapag-relax. Right. Thanks, Gal. I'll be back later this afternoon. May lakad din si Mrs. at sasamahan ko muna siya. Sige, ingat. Tinapik niya ito sa balikat. Pagkaalis ni Gio ay binalingan niya ang cellphone at muling binuksan ang email. Pasyente ba niya sa labas ang babaeng nagpasa ng sensitibong larawan? Hindi niya ito matandaan. Gusto ritong magpa-check up online at mag-book ng appointment. Bihira siyang mag-offer ng online check-up para sa outpatients. Depende sa urgency ng kaso. Isa pa, hindi siya gynecologist para makater ang cervical cancer. Ang pwede lang niyang gawin ay magbigay ng recommendations at advice base na rin sa limitado niyang kaalaman sa sakit na yon. Binasa niya ang pangalan ng pasyente. Champagne Alonso, 25 years old. Mestiza ito. Halatang hindi dumaan sa filter ang larawan. May mga nunal sa pisngi ang babae. Kulutan ng mahabang buhok na kakulay ng mga mata nito at kilay. Naalala niya ang kulay ng malabnaw na kape sa vending machine sa labas ng kanyang klinik. Sinilip niya ang chatbox ng IG niya. Walang follow-up question ng babae. Nilapag niya sa desk ang cellphone at nag-check ng kalendaryo niya para sa araw na yon. May orientation siya mamayang tanghali para sa medical mission na ilulunsad ng ospital sa Kings Island Club sa isang maliit na komunidad sa labas ng boundary ng isla. Sponsored ng mga empleyado ang medical mission na gagawin. Marami silang gamot, vitamins at ibang in-kind assistance na maibibigay. Twice a year lang nilang ginagawa yon pero inaabangan ng mga tao. Siguradong babahari ng taga-media sa venue. Kailangan niyang makausap si Duke para sa isi-set up na security. May mga foreign doctor siyang inimbita para sa araw na yon at responsibilidad niya ang kaligtasan ng mga ito. Nag-drop ng missed call si Gallium para kay Gio. Nakatatlong tawag din siya pero unattended ang cellphone ng lalaki.
Kaya nagsend na lamang siya ng message at nagpaalam na aalis muna ng isla ng mga ilang araw. Outpatient ba yan? Tanong ni Duke na sinamahan siya sa naghihintay na helicopter. Galing sila sa discussion tungkol sa security na idinulog niya rito. Matagal na ang appointment na to. Ngayon ko lang nabigyan ng oras dahil ayoko kayong iwan dito sa isla habang umaaligid ng makukulit nating mga kliyente. Not that I don't believe you can handle them all without your amazing temper getting the way. Sagot niyang may halong biro. Natawa si Duke at binigyan siya ng mahinang jab sa braso. Sasabihin ko kay Gio pagdating niya. Sakali lang na hindi niya babasa ang message mo. Ingat ka, Doc, at bumalik ka rito ng buo at hindi baog. Kuha mo? Si Gallium naman ang humalakhak. Kailangan mo nang i-upgrade yung joke mo, Commander. Umakyat na siya sa helicopter habang si Duke naman ay tumakbo palayo nang magsimulang umikot ang propellers. Pumesto siya sa tabi ni Hugo Montevilla. Ito ang nagko-control sa means of transportation nila rito sa isla at may mahalagang appointment din ito ngayon sa Metropolitan. He buckled up and put on the headphones while the chopper ascends, leaving the ground surface. Sasabay ka ba sa akin bukas pabalik dito, Doc? Tanong ng lalaki. I'll be out for 3 days. Tatawagan kita just in case. Tumango si Hugo. Latag na ang dilim nang dumating siya sa Martini Charm. Tanaw niyang labas-masok na ang mga tao. Mukhang masigla na ang gabi at may ganap sa loob ng bar. Kilala na siya ng security doon kahit 2 beses pa lamang siyang nagawi sa lugar. Magandang gabi, Doc. Buti napasyal kayo. Bati ng gwardya. Good evening. May event ba ngayon? Graduation party ng ITBPM. Tara, samahan ko po kayo sa VIP room. Ako na, hindi mo pwedeng iwan ang pwesto mo. Pumasok siya sa bar at dumiretso na sa VIP suite na pinareserve na niya kanina bago nagtungo roon. Hinubad niya ang suot na coat at isinampay sa sandalan ng couch. Sinundan siya roon ng isang waiter. Doc, may gusto po ba kayo? Champagne, please. Okay po. Naupo si Gallium sa couch at hinugot ang cellphone. Nilapag sa wine table sa harap niya. Malamig sa mata ang liwanag ng plum chandelier sa kisame. Bigla siyang inantok. Kinuha niya ang cellphone at binuksan ang IG account niya. Ayaw mawala sa utak niya ang larawang ipinasa ni Cham. Umiling siya at muling ibinaba ang cellphone. Doktor siya. Ang mga ganoong tanawin ay normal na lamang sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit ibang reaksyon ng katawan niya habang iniisip ang photos ng babae. Nagkakaroon siya ng impure thoughts which is not common for him. Magandang gabi po, Doc. Ako po si Champagne. Tinatawag niyo raw po ako? Malamis ang boses ng babaeng nagsasalita na nagpalingon sa kanya sa may pintuan. Mula sa mga paa nito ay umakit ang titig niya sa babae hanggang sa narating ang mukha nito. Nagbuhol ang pintig ng kanyang puso. Laman ng utak niya ang mukha nito kanina lang. Ang picture nito na nasa email at IG inbox niya. Tapos ngayon, narito ito sa kanyang harapan? In flesh for Pete's sake. Para siyang tuod na ipinako sa couch. Hindi makagalaw. Doc? Nagtatakang pukaw nito. Tumikhim siya. Pardon, but I asked for a drink, not a woman. Kulang na lang ay kutusan niya ang sarili. He sounds rude by saying that. I mean, waitress ka ba rito? Yes po. Utal nitong sagot. Will you, never mind. Sit down, miss. Minwestra niya ang couch. Hindi po ako pwedeng i-table, Doc. Wala pong ganyan dito. Hindi po ito club. I know, hindi kita iti-table. I'm Dr. Gallium Moscari, kaibigan ako ni Clark, ang may-ari nitong bar. Dr. Gallium Moscari? Namutla ito at bumilog ng husto ang mga mata. Hiya at takot ang sabay na rumihistro roon. Nagpadala ka ng email sa akin kanina, hindi ba? Nakita ko ang photos. I presume you mistakenly sent those to me. Hindi yun para sa akin, tama? Yumuko si Cham. Pinilipit ang mga kamay. Sorry po sa katangahan ko, Doc. Opo, hindi po dapat sa inyo yun. Mali pong calling card ang nadampot ko. No, it's okay. Huwag kang matakot. Although hindi ako gynecologist pero pwede kitang mabigyan ng kaunting impormasyon base sa nalalaman ko about sa cervical cancer. Come on, maupo ka muna. Tinapik niya ang couch. Kahit papaano ay nawala ang lambong sa mga mata ni Champagne. Naupo ito at naging attentive sa kanya. Bakit mo naisip na ang rashes sa private area mo ay sintomas ng cervical cancer? May iba ka pa bang nararamdaman bukod dyan sa rashes?
Gaya po ng ano, Doc? May mga unang sintomas ng cervical cancer. Irregular bleeding for instance, pagdurugo pagkatapos ng pagtatalik. Naku, virgin pa po ako, Doc. Wala po akong boyfriend saka regular naman po ang period ko. I see. Hindi na itago ni Gallium ang aliw sa tono. Okay, kumikirot ba ang ibaba ng tiyan mo, particular sa pelvic area? Hindi po. May problema ka ba sa pag-ihi? Hirap sa pag-ihi o kaya naman ay madalas na pag-ihi? Minsan po, lalo na kung parating ang period ko. May dysmenorrhea po kasi ako. Constipated ka ba, Champagne? Minsan din po, lalo na kapag kumain ako ng maraming saging. Pero masarap ang saging, hindi ba? Natawa na siya sa innocenting voice nito. Kamusta ang timbang mo? Bumaba ba? Hindi po, okay naman po ang timbang ko, Doc. Hindi ka ba madalas magsuka? Kapag may dysmenorrhea po ako, nagsusuka po ako. Hindi agad nagpapakita ang mga sintomas ng cervical cancer. Pero sa palagay ko naman wala kang ganoong sakit lalo na at wala ka namang karanasan sa lalaki. Ang cervical cancer kasi ay karaniwang nakukuha mula sa pakikipagtalik. Tinatawag na human papillomavirus or HPV ang pangunahing sanhi ng sakit. At kung mahina ang immune system mo, mabilis kang kapitan nito. May bakuna para sa cervical cancer bukod sa pagpapalakas ng resistensya mo. Kailangan ding balanse ang diet, regular ang exercise, huwag manigarilyo, limitahan ng pagkakaroon ng sex partner kung sakali. Paano po, Doc, kung nasa lahi namin ang sakit na yun? Hindi naman lahat ay carrier ng cancer cells. At gaya ng sabi ko, tanging malakas na immune system ang combatant ng cancer. Sakali po ba, gaano katagal ang gamutan, Doc? Curious na tanong nito, para silang nasa clinic na rin sa takbo ng usapan nila. Stage 1 to 2, 6 to 12 months. Stage 3, 1 to 2 years. Stage 4, 2 to 5 years or more. Depende kung gaano nakalala ang cancer. Gusto mo bang mag-undergo ng masturo laboratory exam, Champagne? I can recommend you to a friend. Pwede kitang samahan sa kanya bukas. Ngumiti si Champagne. Maraming salamat po, Doc. Kahit pa paano may ideya na ako kung anong dapat kong gawin. Well, base sa obserbasyon ko sa photos na pinasa mo sa akin, you have allergies. Baka hindi ka hayang sa iniinom mong anti-allergy meds at sa ginagamit mong sanitary pad. Better ask an OB for that, okay? Opo, Doc. Thank you po. I think that's all for today. Pwede ka nang bumalik sa trabaho mo. Maaari mo ba akong bigyan ng champagne? Sige po, kukuha po ako. Excuse me po. Masiglang umalis ang dalaga at iniwan siya roon sa VIP suite. Bahagya na lamang siyang napangiti. That is an additional entry to his productive day. Dapat mag-celebrate. Isang araw ay nagkwento si Champagne kay Jessica tungkol sa naging encounter nila ni Dr. Gallium Moscari noong isang gabi sa bar. Mabait po siya, ate. Mabait at gwapo, di ba? May kalakip na tukso sa tono ni Jessica. Isa siya ngayon sa mga most sought-after bachelor. Hindi lang siksik physically, maging bulsa yun umaapaw, Sham. Alam mo ba yung Kings Island Club? Tanging pinakamayayaman sa bansa lang ang miyembro ron. May ceiling wealth ang bawat isa sa kanila. Nasabi ko na sa'yo, di ba, resident doctor siya ron? Nahihiyang tumango si Champagne, pero ayaw niyang estimahin ang namuong paghanga sa puso para kay Dr. Gallium. Lalo lang siyang hindi mapakali tuwing naiisip ang mga larawang ipinasa niya sa doktor. Wala na siyang maililihim sa lalaki pagdating sa private niya. Kapag iniinda niya ang admiration sa lalaki, nagkakaroon ng mali siya sa utak niya ang photos na yon. Gusto mo pa bang ituloy ang check-up mo kay Dr. Evelyn? Tanong ni Jessica. Magbubuk na lang siguro ako ng appointment, ate. Baka kung sa online magkamali na naman ako. Maswerte ako nung nakaraan kasi mabait si Dr. Moscari. Maayos niyang isinampay ang table rug sa sampayan at nilagyan ng mga ipit para hindi liparin ng hangin. Sige, sabihan mo lang ako kung kailan para masamahan kita. May discount na ako sa kanya. Sige po. Iniwan siya ni Jessica roon sa laundry area habang itinuloy niya ang paglalaba. May 2 araw na day off si Champagne sa bar. Sinulit niya yun at nag-ikot sa pinakamalapit na hospitals, private at public. Nagtanong-tanong siya, pero lahat ng proseso ay kailangan ng referral. Pagkatapos ng day off, balik na ulit siya sa daily routine. Isang umaga, inabala niya ang sarili sa paglilinis ng bar. Good to see you again, Champagne. Muntik na siyang umigtad habang nagva-vacuum sa carpet sa loob ng VIP suite nang marinig ang pamilyar na boses sa bandang pintuan. Nilingon niya ang lalaking naroon.
Kayo pala, Doc Muscari. Pasensya na po, naglilinis pa ako. Bibilisan ko na lang po. Okay lang, never mind me. Tuloy mo lang yan. Pumasok ang lalaki. Na-conscious si Cham. Ang haggard na siguro niyang tingnan. Maluwag at manipis na shirt ang suot niya. Halos dumaylay na ang balikat dahil maluwag na ang neckline. Tattered maong pants sa ibaba at ang buhok niya ay naka-messy bun lang. Basta na lang kasi niya itinali kanina. Umalis pa po sina kuya at ate, Doc. Nagsimba. Sabi niyang tipid ng humiti. Yeah, nakausap ko sa cellphone si Clark just a while ago before coming here. Nagpaalam akong bibisitahin kita para kamustahin. Nakasunod sa kanya ang matiim na titing ng doktor. Nahinto si Champagne sa pagtulak sa vacuum. Pumunta kayo para sa akin, Doc? Hindi niya ina-expect yun. Bigla tuloy nagkagulo ang sikmura niya. Umalon at sumabay sa malikot na pintig ng kanyang puso. Yes, nakapunta ka na ba ng OB-GYN? Napaantanda siya ng sasabihin. Hindi agad na proseso ng utak ang tanong. Sorry po. Nitong nakaraang day off nagtanong ako sa mga ospital pero kailangan daw ng referral. That's more like it. Kung first time mo magpa-check up at kung sa public or semi-private hospital ka magpapatingin, kailangan nila ng private doctor na magre-refer sa'yo. By the way, kung gusto mo, pwede kitang isama sa Cervical Cancer Foundation. Affiliated ako sa kanila. Meron silang mga OB-GYN ron. Hindi mo kailangan magbayad. You just have to secure a certificate of indigency from the CSWDO. Or if you allow me, I can personally refer you. Yun nga lang, may hihingin akong kapalit. May bahid ng kapilyuhan sa timbre ni Gallium. Ano po yun? Lumapit sa kanya si Gallium, kinuha ang vacuum at pinatay muna. Sumasapaw kasi ang ingay sa pag-uusap nila. Mag-volunteer ka sa medical mission at symposiums nila. Twice a month lang naman. Marami kang matututuhan doon at baka pwede mo ring ituloy ang college program na kinuha mo. I asked Clark about your background. You took midwifery, right? Sayang kung hindi mo matatapos yun. Salamat, Doc, sa concern. Gusto ko talagang makatapos. Ang kaso ay naisangla namin ng lupain namin sa probinsya nung magkasakit si Mama. Kailangan namin matubos yun kaya huminto muna ako sa pag-aaral at nagtrabaho rito. I understand your situation, Cham. Pero napag-usapan din namin ni Clark ang tungkol sa finances mo. Bibigyan ka nila ng flexible work schedule rito kaya may income ka pa rin weekly. Bibigyan ka rin ng allowance ng foundation kapag nakakuha ka ng scholarship. Mag-volunteer ka lang sa 3 medical missions nila para maging qualified ka. Hindi mo kailangan kumuha ng regular subject load sa school. Kung ano lang ang kaya mo, yun na lang. Ang importante, uusad ka sa pag-aaral. Dr. Muscari, bakit mo ito ginagawa? Ba't mo ako tinutulungan? Wala ako maaaring ipambayad sa kabutihan mo. Nagtatakang pahayag niya. Sasagutin ko yan kapag sigurado na ako. For now, let's just say I'm a doctor who's thinking of the well-being of his patient. Bahagyang ngumiti ang lalaki. Nawalan si Champagne ng imik at umilap ang mga mata. Ayaw niyang umasa. Baka mali ang emosyon na naaaninag niya sa mga titig ni Dr. Gallium. Baka isang ilusyon lang ang lahat. Imposibleng mabighani ito agad sa katulad niya. Hindi siya ang tipong uukit ng damdamin sa puso ng isang bilyonaryong doktor kung isang pitik lang ng daliri ay kaya nitong makakuha ng mga babaeng may pangalan sa lipunan para tumayo sa tabi nito. 2 buwan nang lumipas. Umiwas muna si Gallium na lumabas ng isla. Online transactions ang ginagawa niya sa mga booking niya outside maging sa regular niyang mga pasyente. Pero kahit nakatuon siya sa improvement ng primary care facility ng Kings Island, hindi nawawala sa utak niya ang mukha ni Champagne. Ruggedly beautiful, lalo na ang huling pagkikita nila roon sa bar. Hanggang ngayon, tinitiis ng sistema ni Gallium ang reaksyon ng kanyang katawan. Ayaw niyang isipin na hanggang attraction lamang ang nararamdaman niya para sa dalaga. Mas malalim ito. Matindi ang pwersa at nagre-rebelde ang puso niya tuwing sinusubukan niyang salungutin ang sinasabi ng kanyang utak. Kailangan na ba natin magdagdag ng healthcare workers sa hospital dito? Tanong ni Gio na nagpabalik sa kanya sa wisyo. Magkasama sila sa conference room. Matagal na dapat. I forwarded my proposal for additional employment last month. Nakaluso tayo sa accreditation kahit kulang ang manpower, pero kung itutuloy ang expansion ng facility, plus ang dagdag na mga kagamitan, we need more personnel. Yeah, I have looked into that. Don't worry, kakausapin ko ang outsourcing officer natin. Anything else? That's all for now. Doon ka na sa asawa mo. Kanina ka pa at umalis.
Tigilan mo ko dyan sa mood swing mo, Gallium ha. Para kang buntis na may tantrums. Ilang araw ka ng ganyan. Napansin ni Gio ang busangot sa mukha niya. Humiling lang siya at binalingan ang schedule ng annual check-up ng mga miyembro ng club. Malapit na rin yun. Ikaw bang kakausap kay Engineer Lance De Villa para sa construction? Tanong ni Gio. I sent him a message yesterday. May travel pa siya sa Japan pero dediretso siya ng Maharlika Palace once makabalik siya. Good then. Ikaw na mag-oversee sa project. Aasikasuhin ko pang filtering ng mga bagong applicants ng club. Si Doc busy rin sa security background. Wala akong ibang maaasahan pagdating sa bagay na yun kundi siya lang. That's noted. By the way, may ipinasok ang pangalan sa digital monitoring para sa mga guests natin. Babae ba yun? Champagne if I'm not mistaken. Pupunta siya rito? Nahinto ang mga mata ni Gallium sa pag-scan sa inventory ng mga bagong dating na gamot at vitamin sa pharmacy ng PCF. Nilagay niya ang pangalan ni Champagne sa digital monitoring? When did he do that? Baka naisulat niya unconsciously dahil masyadong okupado ng dalaga ang isip niya nitong mga nakaraang araw. Need that slot just in case. Sabi na lamang niya kasunod ng tikim. May dudang tinitigan siya ni Gio. Hiding it from you won't get you anywhere, Gallium. You know my rules here. Kung ayaw mong malaman ko nalalagay ka na sa tahimik, magpakasal ka sa loob ng aparador. Tinapik ng lalaki ang likod niya bago nito tinunton ang pintuan ng conference room. Ibinagsak ni Gallium ang likod sa sandalan ng high-backed swivel chair at bumuntong hininga. Is he in love? Lagay agad sa tahimik dahil lang ipinasok niya sa DM ng guest ang pangalan ni Champagne? Advance mag-isip ang mga tao rito. Na hindi nga niya alam kung paano simulan ang panliligaw matapos siyang hindi magparamdam sa babae sa loob ng 2 buwan. Pati kay Clark ay hindi siya tumatawag dahil umiiwas siyang magtanong ng update tungkol kay Champagne. His stupidity rocks these days. Kinuha niya ang cellphone at binuksan ng gallery. Pinagmasdan na naman ang nakasave na photo ni Champagne. Walang araw na hindi niya yun sinisilip. Ngayon, magsisinungaling pa rin ba siya sa sarili na hindi siya in love sa dalaga? Kagaguhan, Gallium. Naiiling na kastigo niya sa sarili. Samantala, sa loob ng 2 buwan, nagawa ni Champagne ang gusto ni Gallium. Kasalukuyan na siyang balik sa pag-aaral sa tulong ng scholarship. Hindi siya magkanda o gaga sa dalang malaking paper bags. Mga aklat at backpack niya na kaunti na lamang ay malalaglag na mula sa kanyang balikat. Alauna pasado na ng hapon, baka malate na siya sa klase niya. Lakad-takbo ang ginawa niya pagkalabas ng bar. May kalayuan pa ang loading area ng taxi. Panay silip niya sa kanyang lalos. Ang bilis naman ng oras. Ay, angan niyang isinalya ang backpack pabalik sa ayos. 3 makapal na books ng midwifery ang yakap niya sa kanang braso habang bitbit ng kaliwang kamay ang malaking paper bag na naglalaman ng in-kind items para sa dadalhin niya sa medical mission bukas. Hanggang alas 5 ang klase niya ngayon, tapos tutuloy na siya ng Cervical Cancer Foundation para mag-prepare. Doon na siya matutulog. Tutulong na rin siya sa paghahanda para sa charity ball na gaganapin next month. Sumabay ka na sa akin mamaya, hanggang alas 5 lang din ang klase ko. Alok ni Attorney Lala Gallego kay Champagne. Legal consultant ito ng foundation at professor dito sa Genezen Medical School na pinasukan niya. Ito ang unang nag-entertain sa kanya noong nag-volunteer siya sa medical mission ng foundation. Hindi na kasi nagparamdam sa kanya si Dr. Gallium. Mahigit 2 buwan na. Pero nalaman niyang nag-iwan ang lalaki ng recommendation para sa kanya. Sa awa ng Diyos, naging smooth ang lahat. Na-check up siya at base sa resulta ay wala siyang sintomas ng cervical cancer. Naagapan na rin ang allergy niya. Tapos, nabigyan pa siya ng scholarship. Nagpursige siya para sa susunod na magkita at magkausap sila ni Dr. Gallium, masabi niyang hindi na sayang ang effort nito para tulungan siya. Maraming salamat po, attorney. Sige po, sasabay po ako sa inyo. Masiglan niyang sabi. Nang sumunod na buwan ay napilitan ng lumabas muna sa kanyang lungga si Gallium. Pinagtawanan pa siya ni Gio at Duke dahil sa kaiiwas daw niya sa mga party ay napunta siya sa prize tag ng charity ball. Natanggap niya ang imbitasyon at isa siya sa napili ng Cervical Cancer Foundation para maging premyo ng lottery draw. Ang makabunot sa pangalan niya ay magkakaroon ng pagkakataong i-deal siya sa loob ng Kings Island Club, alinsunod sa pahintulot na ibinigay ni Gio. Thank you for lending us your time, Dr. Muscari, despite the short notice. Patapos na kami sa prep namin nang isuggest ng board ang tungkol sa lottery draw. We're very sorry we're not able to inform you ahead of time.
Apologetic na paliwanag ni Atty. Lala. Ito ang sumalubong sa kanya sa lobby ng foundation. It's alright, attorney. No harm done. I just didn't expect that I will become a prize tonight for a random lady. Kilala mo naman ako. I'm not used to dating girls I don't know or even acquainted with. Pero ayos lang. This is for charity, right? Kung ang ambag ko ngayon ay gandang lalaki, itotodo ko na. Pabiro niyang sagot. Malamis na tawa ang itinugon ni Atty. Lala at ng ibang staff ng foundation na kasama nito. Iginiya siya ng mga ito papasok sa maluwag na ballroom. Hindi magaslaw ang fancy fireball sa ceiling na nagsasabog ng iba't ibang makulay na liwanag. Sumasabay yun sa mahinang sayo ng musika na nagsilbing background sa ingay ng kwentuhan at tawanan. Marami na ang mga bisita. Mukhang isa siya sa late na dumating. He stayed at the sideline, observing the crowd. Marami siyang namumukaan sa mga panauhin. Most of them are celebrities and influencers, bukod sa mga politiko at opisyal ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Bawat high table ay mas maraming female guest. Ilan sa mga yon ay kumakaway kay Gallium. Tango lamang ang kanyang itinutugon. Maya-maya ay nagsalita na ang host mula sa main platform sa gitna. Good evening, ladies and gentlemen. Once again, our warm gratitude for gracing this charity ball. Your presence tonight is an indication of hope and healing to our cervical cancer victims. To our distinguished guests, doctors, nurses, representatives from the government and private sectors, academe and entertainment, welcome to the Foundation's 23rd Charity Ball. Yumanig ang silid sa masigabong palakpakan. Lahat ng proceeds sa ball na ito ay mapupunta sa treatment ng mga pasyenteng may stage 4 cervical cancers. As per record, the foundation catered almost 300 in-house patients in varying stages. Last year may mga pasyente na nasa healing process na, especially those who are put under an early stage detection. May we call on Atty. Lala Gallego to initiate the next part of the program? Naglakad ang abogada patungo sa gitna habang kumakaway sa mga bisita. Tahimik namang kumuha ng flute glass si Gallium mula sa tray na bitbit ng waiter na dumaan sa tapat niya. Lumagok ng shot ang binata, hanggang sa umalingaw-ngaw na ang boses ni Atty. Lala. May bumulong sa akin na unahin na raw natin ng lottery draw. Nakita yata nilang dumating na ang prize. And yeah, the magnetic and furiously hot bachelor in the medical world. Dr. Gallium Mascari, ladies and gentlemen, is joining us tonight and one of you will have the chance to bring him home. Malakas na palakpakan at palamyos na hiyaw ng female guest ang muling naglakbay sa buong silid. Bilang pagbati sa mga bisita na napunta sa kanya lahat ng atensyon, inangat ni Gallium ang bitbit na glass. Natanaw niya ang transgender na si Alessandra. Nagpalipad ito ng halik. Akin ka ngayong gabi, Gallium. Hiyaw nito. Everyone is laughing while he could just shake his head. Matagal na itong nagpapakita ng motibo habang ginagawa naman niya ang lahat para ma-turn off ito. Kaso walang epekto. Shall we mess the lottery, guys? Handa na bang lahat? May the goddess of luck smile upon the girls. Muling sabi ni Atty. Lala sa lahat. Lumapit ang staff bit-bit ang lottery box. Hindi lang naman si Gallium ang prize ngayong gabi sa lottery draw na yon. May mga kasama siyang bachelors din at malamang kanina pa na-acknowledge ng host. Mag-iikot na bawat mesa ang staff natin, ladies. Sana madukot niyang nararapat dukutin. Biro ng abogada. Naglibot ang staff sa kada mesa, dala ang lottery box. Lahat ng female guest ay bumunot. Meron namang taga-kolekta. First drop, ladies and gentlemen, for Engineer Richie Amenteros, we have the lucky girl, Miss Alessandra Cornejo. Anunsyo ni Atty. Gallego. Masigabong palakpakan, pati si Gallium ay nagbunyi. Ligtas na siya rito. Nakangising pinukol niya ng tanaw ang transgender na kumakaway sa crowd at pahapyaw siyang inirapan. Nilapitan ito ni Engineer Armenteros at binigyan ng flower bouquet. Thank you, Engineer Armenteros and Miss Cornejo. Now proceed na tayo sa susunod na lucky winner. By the way, we only have 5 winners for our raffle draw tonight. Next is... Tinanggap ng abogada ang papel na ibinigay ng staff at binuksan yon. For Dr. Gallium Mascari, Miss Champagne Alonso, congratulations! She's one of our volunteers, ladies and gentlemen, and a scholar of the foundation as well.
Napiga ni Gallium ang baso nang tumayo mula sa isa sa mga table na nasa sulok si Champagne. Suot ng dalaga ang pulang evening gown. Hindi gaanong visible sa kinaroroonan niya ang dakong yon, kaya hindi niya ito napansin kanina. Kumaway si Sham sa mga bisita at nahihiyang tumingin sa gawi ni Gallium, paskil ang matamis ng ngiti. Ngayong may makeup ito, hindi niya halos makilala. Sinalubong niya ang dalagang papalapit. Siguro, huling pagkakataon na ito na ibinigay sa kanya para harapin at aminin ang nararamdaman niya. No doubt, he's in love with this girl. Maybe love at first sight. No, I won't ever regret coming here. Hinawakan niya ang kamay ni Cham at banayad na pinisil. I don't have flowers with me but I hope this will compensate. He brought out a 1 million peso collector coin that's made of pure gold. Singhap hindi lang mula kay Champagne kundi maging sa ibang guest ang pumawi sa ingay. Teka Doc, hindi ko ito matatanggap. Tarantang bulalas ng dalaga. Let's say this is my heart. Hindi mo ba tatanggapin, Cham? Idinaan niya sa pahaging na biro para hindi ito lalang mailang. Hindi niya naisip na gagawin niya ang ganito. Manliligaw siya in public? Although sanay silang mga miyembro ng Kings Island Club sa paggawa ng mga galanting sorpresa. Pero ito ay kakaiba at espesyal. Cham, iuwi mo na yan please. Naiinggit na kami sa'yo. Kinikilig na hiyaw ni Atty. Gallego. Nahihiyaman pero sinikap ni Champagne na mapanatili ang kanyang poise sa harap ng mga bisita at mismong sa lalaking naging laman ng isip at puso niya sa mahigit na 2 buwan. Kinuha niya ang collector coin na purong ginto at mahigpit na ikinulong sa kanan niyang palad. Kung ang barya ang kumakatawan sa puso ni Gallium, pues makikita nito. Hinding-hindi na niya bibitiwan pa yon. Thank you, Atty. Gallego. Masaya niyang sigaw at nag-thumbs up. Panalo siya ngayong gabi. Tama lang na hindi siya tumanggi nang sabihin ng abogada na kailangan niyang dumalo dahil may sorpresa ito. Si Gallium pala yon. Snatch me now from here, Cham. Bulong ni Gallium na nagbigay ng kilabot sa kanya. Gusto mong umalis na tayo, Doc? Tanong niyang awkward na gumala sa mga bisita ang paningin. Nakaantabay pa rin sa kanila ang karamihan, para bang nag-aabang sa susunod na gagawin ni Gallium. Yes, I need a proper talk with you. May importante akong sasabihin. Okay. Tango na lamang niya at tinukol ng tanaw si Atty. Gallego. Hindi na yata niya kailangan magpaalam pa dahil mismo ang abogado na ang sumenyas na umalis na sila. Hinawakan ni Gallium ang kamay ni Champagne na nakakuyom at kinaladkad na siya nito palabas. Binitbit niya ang damit para makahakbang siya ng mabilis at masabayan ng binata. Hindi naman ito nagmamadali pero feeling niya ay maiiwan pa rin siya dahil ang brusko at fluid nitong kumilos. Sinapit nila ang sports car nito na nasa VIP parking. Pinagbuksan siya nito ng pinto. They drove off. Hindi niya alam kung saan sila pupunta. Saan mo ako dadalhin, Doc? Tanong niya sa lalaking nagmamaneho. Wag mo muna akong dalhin sa langit, ha? Hindi pa ako handa. Biro niya at mariing kinagat ang ibabang labi. Kung ano-ano na lamang ang ipinipitik ng dila niya dahil sa nagrarambulang tibok ng puso niya. Tumawa si Gallium. Mukhang kailangan kong baguhin ang plano. Biyaheng langit pa naman ang bala ko. Ganti nitong biro. Buti na lang pala nag-warning ako. Kung hindi, matitikman mo sanang malakas na bagyong sasalubong sa'yo sa kalawakan. Baka mamatay lahat ng seedlings mo riyan, Doc. Pahapyaw niyang sinulyapan ang pondilyo nito. Lalo itong humagalpak na tawa. Sino nagturo sa'yo kung paano ako kunin? Effortless. She giggled. Kahit papaano ay humupa ng kaunti ang kaba ni Cham dahil sa palitan nila ng biro. Palabiro din pala ito kaya nagiging komportable siya rito. Akala niya seryoso itong lalaki. Anyway, walang nag-inform sa akin na tumuli ka sa foundation at kumuha ng scholarship. Naisip kong hindi ka interesado sa offer ko. Biglang sumeryoso si Gallium. Pinag-isipan kong mabuti yon at tama ka naman. Ang importanteng umuusad ako. Hindi kailangang mabilisan. Basta consistent, mararating ko rin ang dulo at matatapos ko ang pag-aaral ko. Kapag midwife na ako, mas marami na akong matutulungan, hindi lang sa mga medical mission, kundi sa komunidad na mismo araw-araw. Naisip ko ring blessing ang pagkakataon at maaaring hindi na maulit kapag sinayang ko. Kaya maraming salamat, Doc, ha? Thank you sa tulong at recommendation mo. Mas naintindihan ko na ngayon kung ano talaga ang cervical cancer at kung paano makaiwas. Maraming nakakasakit dahil sa kulang sa kaalaman.
Mas pinaigting namin ngayon sa foundation ng information drive para maging aware ang mga kababaihan. I'm proud of you, Cham. Alam mo bang sa loob ng 2 buwan, hindi ka na nawala pa sa isip ko? Tinikis ko lang ang sarili ko dahil gusto ko makasiguro sa nararamdaman ko. Ngayon, masasagot ko na ang tanong mo nung huli tayong nagkausap. Anong ibig mong sabihin? Mahal kita, Cham. Sigurado na ako ron. Walang paligoy-ligoy na pagtatapat ni Gallium. Gusto kitang samahan sa tagumpay mo. Alalayan sa struggles mo ngayon at hahawakan ng kamay mo habang inaabot ang mga pangarap na naghihintay sa'yo sa hinaharap. Teka, nanliligaw ka ba, Dok? Tanong niyang nabibingin na sa pumuputok na pintig ng puso niya. Oo, Champagne. Nandiligaw ako. Isipin mo na lang na nasa lottery draw ka ng tadhana at ako ang premyo mo para sa habang buhay. Huwag mo na akong isauli sa pagiging single. Malulungkot ako. Totoo ba yan? Oo naman. Pero bakit ako, Dok? Dahil ikaw ang pinili ng puso ko at hindi ko pwedeng kontrahin yun, Cham. Paano at kailan pa? The first time I saw you. Talaga? Baka naman dahil dun sa picture na na-email ko sa'yo. Gusto mo siguro makita sa personal yun? Biro niya sa binatang doktor. Napangiti si Gallium bago sumagot. Of course not. Bakit mo naman naisip yun? Pero dahil doon nakilala kita, Cham. I'm so thankful. Sigurado na ako mahal kita kahit na masyadong mabilis. This is the first time na nangyari ang ganito sa akin. Pihi ka ng puso ko pero nang makilala kita, alam agad niya na papasukin mo siya. Hindi mo kailangan tugunin ang nararamdaman ko sa'yo ngayon, Cham. I can wait at willing akong ligawan ka kung papayagan mo. Saglit siyang nawalan ng imik at hinilot ang mga daliring magkasalikop sa kanyang kandungan. Paggaway huminga ng malalim. Kinapapamunan niya ang puso niya. Naroon ang piping takot at pananabik pero alam niyang tama ang magiging desisyon niya. Sa totoo lang kinikilig siya sa nalamang pareho sila ng damdamin ng doktor na unang kita pa lang niya ay agad niyang hinangaan. Mas lalo pang sumidi ang lihim na damdamin niya kay Gallium nang walang kapalit siya nitong tulungan para makabalik siya sa pag-aaral. Ito na ang pinapangarap mo, Cham. Ano pang hinihintay mo? Sagutin mo na siya. Utos ng kabilang bahagi ng kanyang isip habang nakatitig sa gwapong mukha ng lalaki. Ang totoo, gusto rin kita. Mahal din kita, Gallium. Inabot niya ang kamay nito na nasa manibela at sinilip ang mukha ng lalaki. Nahuli niya ang kinang ng likido at emosyong bumalong doon. Ngayon lang kita matititigang mabuti nang hindi ko kailangan mag-alala. Natatawa niyang sabi. What do you mean? Amused nitong ungot at sumulyap sa kanya. Ang umaapaw na damdaming nag-alab sa titig nito ay nahaluan ng ngiti. Ang gwapo mo kasi, parang nga tayong magkaedad lang. Titig at ngiti mo pa lang, malilimutan na ng mga babaeng magsuot ng panty. Humagikik siya. Totoo naman. Hindi lang ito isinilang na may gitong kutsara sa bibig. Pati ang pisikal nitong pagkatao ay hinulma rin yata ng gintong mga kamay mula sa espesyal na mga sangkap. Okay lang ba sa'yong ligawan ka ng mas matanda sa'yo ng 10 taon? Hindi naman halata, kaya okay lang. Ang mahalaga, tapat siyang magmahal at malinis ang hangarin sa akin. Ako na yun, Cham. Tapat ako magmahal at may malinis na intensyon sa'yo. Kung ang gabing ito'y isang panaginip, magising man si Cham ay alam niyang hindi siya magsisisi. Parang imposible kasing mabingwit niya ang isang doktor na katulad nito ang kalibre. Kung tunay man ang tagpong ito, naniniwala siyang ang hamon ng kapalaran sa kanya para magsikap at magtagumpay ay tanda ng biyayang katumbas ni Gallium. Yung Kings Island Club, lahat man ng miyembro ron hindi lang kailangang super billionaire, dapat din super gwapo at umuusok ang sex appeal? Inosente niyang tanong. Na-overwhelmed pa siya sa pagtatapat nito ng pagmamahal, kaya minabuti niyang ibahin muna ang topic. Marami pa naman silang oras para pag-usapan yon. Humalakhak na si Gallium. Nakita mo na ba ang ibang members? Pinakita sa akin ni Ate Jessica, nasa magazines kayo. Doon ko nga nakita ang edad mo pati family background mo. High-end na paraiso daw ang Kings Island Club. Hindi pwede rin ang gaya naming simpleng tao lang. Bukas pupunta tayo. Doon ang location ng date na bahagi ng lottery draw, hindi ba? Oo. Buti na lang ako nanalo sa raffle kaya makakapasok na ako ron. Kaya lang may klase ako sa hapon at may duty ako sa bar. Kaya di ko alam kung makakasama ako. I'll send people to help at the bar. Ihahatid kita sa school mo sa hapon at may aasikasuhin din ako ron. Dun sa school ko? Yes.
Tila natuwa pa ito nang muli siyang sulyapan. I forgot to tell you, I'm the owner of Jenizen Medical School. That's another term for Gallium Muscari. Sinabayan nito ng kindat ang sinasabi. Medyo natulala muna si Cham. Itong may-ari ng pinapasukan niyang medical school? Bakit hindi mo alam na nag-enroll ako ron? I have my trusted personnel running the entire operation of the school. Ang hinahawakan ko lang ay ang ospital. I seldom intervene with the learning process of the students, since I have enough capable team handling that area. Anyway, I give scholarship for those deserving medical students, including those who came from the various health foundations. Nakangangalang si Champagne. Lalo pa itong gumuwapo sa mga mata niya. Napalunok na siya at nang sulyapan ni Gallium ay parang magnanakaw na mabilis nag-iwas ng mga mata. Pinagtawanan siya nito. Inuubos mo ang self-control ko, Champagne. You don't have any idea how delicious you can get in my eyes every time you behave this way. Gusto na kitang dalhin sa langit ngayon din. Bigla nitong itinabi ang sasakyan. Tarantang napasiksik siya sa may pinto. Doktor ka, hindi si San Pedro. Maghunos dili ka, Dok. Natatawa niyang babala kay Gallium. Napuno na ng tawanan nila ang buong looban ng sasakyan. Ang gabing yun ay inubos lang nila sa kwentuhan. Kinabukasan, puputok pa lang ang araw ay nasa biyahe na sila patungong Kings Island. Unang beses ni Champagne makasakay ng helicopter. Para siyang bata na hindi maubos-ubos ang pagkamangha. Kung dati natatanaw lang niya mula sa ibaba ang helicopter, ngayon ay sakay na siya niyon at masasabi niyang magical ang first time niya. Pero mas nasabik siya sa pupuntahang isla. Sa videos at mga larawan ay mistulang paraiso sa lupa ang Kings Island na hanggang sa pangarap lamang mararating ng katulad niya. Shall we go directly to my place? Tanong ni Gallium pagkalapag ng helicopter. Halos buhati na siya nito pababa sa helipad. Okay, tango niya. Ang lalaki na rin ang nagbitbit ng hand carry niya. Hindi yun malaking bag. Kaunti lamang ang dinala niyang gamit. Mga essentials lang na good for one day dahil isang araw lang naman effective ang date na kasama sa prize ng lottery. Greek Isle-inspired villa ang pinagdalhan ni Gallium sa kanya. Halos magkorteng between ang mga mata ni Cham dahil sa ganda ng mga tanawing tinatamaan ng paningin niya simula pa kanina nang dumating sila. Out of this world ang isla sa sobrang ganda. It is the evolution of nature blended with technology and human masterpiece. This is Gracia. Adjacent from this side is the Pacific Coast. Itinuro ng lalaki ang mga villas na Spanish architectured. Pakiramdam ko ang mga elementary to ay nakakapagpaganda. Siguro kikinis ako kapag naulan nandito. Biro ni Champagne habang inililibot ang paningin sa malaparaisong isla. Gallium is laughing. This is still part of the country, Chum. But I could say Gio managed to make the island a place to relax with all the hassle and stress outside. This place is something that rejuvenates the soul of every member looking for peace once in a while. Ano bang mga pwedeng gawin dito ng katulad kong commoner? Don't say that. Pinisil ni Gallium ang ilong niya. May water sports. Gusto mong subukan natin mamaya? Yung sa lupa lang sana. Mahina ang loob ko pagdating sa tubig. Bumungis-ngis siya. Horseback riding and island hopping. Yon, gusto ko. Bulalas niya. Right. We will arrange for it later. Kumain muna tayo. Hindi na nagkaroon ng oras si Cham para suyurin ang kalakang interior ng villa. Gayunpaman, nilalamon siya ng humihiyaw na karangyaan. Mula sa mga gamit na halatang hindi tinipid ang nakakalulang presyo. Matapos na lang ipark ang hand carry niya ay tumulak na agad sila sa restaurant. 2 male crews na yin-yang theme ang uniform ang sumalubong sa kanila. Good morning, Dr. Muscari. Ma'am. Duetong bati ng mga ito. Good morning, boys. Ganti ni Gallium. Magandang umaga din. Bumati rin siya at naglikot ang mga mata. Iilang guest ang nasa loob na at nagbe-breakfast. Hinatid sila ng isa sa mga waiter sa upgraded table. May nakahain ng breakfast doon. Nagbook na siguro si Gallium ng order bago pa sila bumiyahe kanina. Biglang nagutom si Cham habang nakatunghay sa mga pagkain na alam niyang first time niyang matitikman. Masaya nalang pinagsaluhan ng masarap na breakfast. Asikasong-asikaso ni Gallium si Champagne na tila baka sintahan niya ito. Kilig na kilig naman siya pero hindi niya masyadong pinapahalata. Sa nararanasan niya ngayon, daig pa niya ang nanalo ng milyon-milyon sa loto. Kanina, nag-email si Gallium kay Gio. Nilatag niya ang itinerary nila ni Champagne para sa araw na yon.
Hindi nila gaanong nasulit ang buong umaga dahil kailangan niyang magtungo sa ospital. May urgent update para sa order ni Gallium na karagdagang life support machines. Needed ang presensya niya para sa confirmation dahil ipinagkatiwala na yun ni Gio sa kanya. Isinama na niya ang dalaga roon para makita rin ito ang ospital niya sa isla. Ang advance ng ospital niyo rito. Manghang komento ni Champagne. Ang mga matay hindi mapirmi sa iisang lugar dahil sa pagkamangha. Nasa loob sila ng opisina niya. Nakatayo si Cham sa glass wall at nakadungaw sa ibaba. Makikita nito mula roon ang aktibidad ng mga nurse at ibang healthcare worker mula sa station ng mga ito at sa emergency section. Do you want to work here once you graduate? You can even have your internship if you'd like. Saglit niyang iniwan sa paningin ang monitor ng computer at naaaliw na binalingan ng dalaga. Talaga? Sabik nitong bulalas. Ay teka, ang cellphone ko. May text yata ako. Kinapa nito sa loob ng handbag ang phone at sinilip. Is everything okay? Tanong niya nang natahimik ito habang nagbabasa sa screen. Naglapat ang mga labi nito habang pinipigil ang ngiti. Wala daw kami pasok ngayong araw. May emergency meeting ang faculty. Oh, that's great. Pagkatapos ko rito, tuloy na tayo sa island hopping. Masiglang tumango si Champagne. Excited sa gagawin nila. Pasado 3:00 ay handa na silang libutin ng isla. Tiniyak ni Gallium na magiging komportable sa lakad nilang yun ang dalagang kasama. Nagbitbit na siya ng emergency light, camping tent at ilang foldable na mga gamit. May pagkain din. Tulungan na kita sa mga yan, Doc. Kinuha nito ang emergency light at kumapit sa kamay niya. I like that. Pilyo niyang sabi. Pero mas okay kung tatawagin mo na lang ako sa pangalan ko, Cham. Remember, niligawan na kita, di ba? Nakangiting dugtong niya. Sige, ano mang gusto mong itawag ko sa'yo? Love? Ano? Natawa ang babae. Biro lang. Gallium is fine. Basta wag lang, Doc. Masyadong formal. Sige, mula ngayon Gallium na ang itatawag ko sa'yo kapag tayong dalawa lang. Ngumiti ito ng matamis at inangat pa ang magkasalikop nilang mga kamay. Una nilang pinuntahan ang trail ng native trees na rito lang sa bansa matatagpuan. Preserve and protected ang area na yon. Naka-green label sa land classification ng zoning variance ang isla. Ibig sabihin, bawal putulin ng alinman sa mga puno na naroon. Hala, ang ganda! Hiyaw ni Champagne at itinuro ang kawan ng mga ibon na dumaan sa tapat nila. Masagana ang kalikasan dito at protektado, kaya marami kang makikitang iba't ibang ibon. Hey, look! Pinukol niya ng tanaw sa himpapawid ang Philippine Eagle na tila ba binabati sila mula sa itaas. Oh my! Napasingap ang dalaga sa kanyang tabi. Ngayon lang ako nakakita ng Philippine Eagle sa personal. Ang laki pala talaga niya. And he is majestic. Thank you so much, Gallium. Kisang gusto ko. He joked pero susunggaban niya kung seseryosohin ni Champagne. Mamaya na, maaga pa. Nguso nito na tonong nagbibiro din. Natawa na lang siya. Sa lahat ng hirit niya ay may panangga si Cham lagi. Sunod nilang pinuntahan ang Dwarf Hills na isa sa pinagmamalaking natural tourist destination ng isla. Nakakalat sa gitna ng malawak na lambak at mistulang mga bantay. Doon na sila nag-set up ng camping tent. Papalubog na rin ang araw. Unang napansin ni Champagne ang kislap ng mga bituin sa langit matapos tuluyang sakupin ng dilim ang kapaligiran. Bakit parang mas maningning ngayon ng mga tala? Baka dahil masaya ang puso niya. Mistulang ginto na nagkalat ang mga yon sa misteryosong kalawakan. Nilingon niya si Gallium na inayos ang emergency light sa driftwood na itinayo nito at ginawang poste. Maya-maya pa'y hinubad na nito ang suot na sweater. Pumiksi ang hulma ng mga muscle nito sa likod at balikat. Para bang nai-imagine na ni Cham na puputok bigla ang bahaging yun sa likod nito at lilitaw ang mga pakpak. Napalunok siya habang hinahagod ng tingin ang lalaki. Every inch of him is screaming with masculine sexiness. Akala niya sapat na yung pag-examine niya kagabi sa makisig nitong tindig. Kulang pa pala. Kumarap siya nang bumaling si Gallium sa gawin niya at ngumisi. Napamulagat na lamang siya nang isenyas nito ang ibabang parte ng emergency light. It is a convertible mirror. Kung ganoon, nakita siya nitong nakamasid. Halos umusok sa hiya ang mga pisngi ni Champagne. Can I have my keys? Madilim na. May halong tukso sa timbre ng doktor.
Bumangon ang kilabot sa katawan ni Champagne. Ang kiliti ay nagising. Pero hindi siya umiwas ng lapitan ni Gallium. Nakaupo siya sa foldable chair, kaya iniluhod nito ang kanang tuhod nang umuklo sa harap niya at maingat na hinawakan ang kanyang batok. Iginiya siya sa labi nitong naghihintay. Banayad sa una ang halik ni Gallium. Nagpakilala. Hanggang sa naging mapangahas at mapusok. Naging dominante. Inaapura siyang tumugon. Kaya ginawa niya. Gumanti siya ng halik at kagat. "Come on," he whispered, breathing heavily. "Open your mouth, babe." Sumunod siya sa sinabi ni Gallium. Naliyo siya sa mas masidhing atake ng halik nito. Pakiramdam niya nagbabaan ng mga bituin. Nakadama si Cham ng panik nang pumasok sa loob ng blouse niya ang kamay nito. Pero hindi niya maestima ang pagtutol ng kanyang isip dahil abala ang katawan niya sa umaangat na liyab mula sa kanyang puson. Hinahataw siya ng kakaibang sensasyon na ngayon lamang niya natikman. "You have a bug inside your blouse. Baka makagat ka." Habol ang hiningang anas ng lalaki. Insektong may pakpak ang nasa palad nito nang hugutin ng kamay. Mangangalikig na sana si Champagne pero sinarhan muli nito ng halik ang labi niya. "Hindi pa ako tapos," sabi nito sa gitna ng halik. Nalunok na lamang ng dalaga ang tili. Pagkaway naramdaman niyang umangat siya sa lupa at nakasampa na sa mga bisig nito. "I love you, Champagne. Mukhang habang buhay akong malalasing sa'yo. At mukhang hindi na ako makakapaghintay sa sagot mo kung niligawan pa kita. Pwede bang pabilisin na natin ang proseso?" Humahangos nitong pahayag. "Mahal na mahal din kita, Gallium." Yumupo siya sa batok nito habang tinatangay siya patungo sa loob ng tent. Ang sandaling yon ay isa sa mga alaalang gusto niyang iukit para hindi niya makalimutan kailanman. Lahat ng magagandang karanasan niya sa isla ay bitbit niya kinabukasan pag-alis. Ikakahon niya sa kanyang puso at hahalukayin sa sandaling panghinaan siya ng loob. Naging opisyal na rin ang kanilang relasyon. Wala nang ligaw na nangyari dahil mahal naman nila ang isa't isa. Pero mula ng araw na yon ay lalong naging sweet si Gallium kay Champagne. Para na rin siyang nililigawan ng nobyo araw-araw kaya naman araw-araw din siyang kinikilig. Isang araw, nagsagawa ng medical mission si Gallium. Hindi nakasama si Champagne dahil may iba itong lakad para sa school activity. "Dr. Muscari!" Tawag ni Joy, isa sa mga nurse na isinama ni Gallium sa team. "May problema ba, Joy?" Tanong niyang gumala ang mga mata sa buong perimeter ng venue. Digsa ang mga tao. 5 foreign doctors ang naroon pero heavily guarded naman sila ng personal ni Duke kaya panatag siya. Pinagsama na niya ang health summit para sa mga bata at mga buntis. May free dental services din. Full package ang serbisyong natatanggap ng mga tao sa 3 araw na medical mission. May take-home pa ang mga ito, hindi lang gamot at vitamins, maging groceries at ibang basic goods. "Joy, mag-request ka ng karagdagang nurse. Humahaba na ang pila ng mga bata at matatanda. Kailangan may aalalay sa kanila sa registration." "Sige po, Doc." "By the way, may sasabihin ka ba?" "Kanina pa po may tumatawag sa inyo, Doc." "Thanks." Sabi niya at sumugod sa kinaroroonan ng sasakyan niya. Nasa charge box ang cellphone at nang silipin niya ay halos 20 missed calls na ang nakatatak. Agad siyang nag-return call. "Hello, Dr. Muscari. Si Attorney Lala to. Nadisgrasya ang mga estudyante nating gumagawa ng deep dive for teenage pregnancy sa isang slum area sa Tondo. Nabangga ang bus na sinasakyan nila." Balita ng abogada. Saglit na napugto ang hininga niya. Nagpaalam kanina si Champagne na sasama sa deep dive na yon. "Si Champagne?" Tiimbagang niyang tanong. "Hindi pa kami makakuha ng update mula sa ospital kung saan sila isinugod. Pero papunta na ako ron at kasama si Cham sa mga estudyante. I hope they're all fine." "Isang ospital?" Kabadong tanong niya sa abogado sa kabilang linya. "Tondo Medical Center, Doc." "Sige, I'll go there." Binaba na niya ang cellphone. Tumalilis siya patungo sa station ng mga doktor. "Dr. Smith, please take over. I have an emergency right now. Just call my nurses for some assistance regarding the profile of these people." "No problem, Dr. Muscari. I'll keep in touch." Pasigaw niyang bilin habang tumatakbo patungo sa nakahintong air ambulance. Nagpahatid siya patungong Tondo Medical Center. Alerto at maingay ang atmosphere kahit sa lobby pa lamang, at sa bahagi patungo sa emergency.
Mukhang kadarating lamang ng mga estudyanteng na aksidente. Dr. Gallium Mascari of the Jennison Medical School. Inuumang niya ang ID sa gwardyang humarang. Pasensya na po. Sige po, pasok na kayo, Doc. Agap nito at tumabi. Abala ang emergency room. Kanya-kanyang asikaso ang mga doktor sa mga sugatang pasyente. Nakaalalay naman ang mga nurse at iba pang hospital orderlies. Sinuyod ni Gallium ng tanaw ang buong looban. Inisa-isa ang bawat area. Triage, resuscitation, major trauma. Hindi niya makita si Champagne. Dr. Mascari? Tawag sa kanya ni Atty. Lala na pumasok doon. Humahangos ito. I can't find her, attorney. Where is she? Bayolente niyang pahayag. Nagtagis ng mga bagang. Nagtanong din ako, pero sinabi ng isang nurse na patingnan dun sa morgue. No. Umiling siya. This can't be. Nanghina ang mga tuhod ni Gallium. Hindi pwedeng mawala sa kanya sa ganitong paraan si Champagne. Hindi pwede. Gallium? Isa sa mga doktor sa loob ng emergency room ang tumawag sa kanya. Nilingon niya yon. Philip. Bagsak ang mga balikat na sambit niya at muling sinuyod ang buong emergency room. Nagbaka sakaling mahagilap niya si Champagne. These are your students in GMS? Tinukoy ng kaibigan niyang doktor ang mga sugatang estudyante na kasalukuyang nilalapatan na ng karampatang lunas. Yes, but I can't find my girlfriend. She's one of them. Name? Lumapit sa kanya si Philip. Champagne Alonso. Champagne Alonso? Isang nurse ang lumapit. Wala po siya rito, Doc. Naroon siya sa delivery room. Balita nito. Delivery room? Anong ginagawa roon ni Champagne? Pagtataka niya. Atty. Lala, ikaw na munang bahala sa mga estudyante natin dito. Notify their families. Instruct ni Gallium sa abogada na tumango. Binalingan niya si Philip. See you later, Philip. Mahinang tapik ang iniwan niya sa balikat ng kaibigan, saka kumaripas patungo sa delivery room na halos kaugnay lamang ng emergency. Bumuga siya ng hangin at pumasok doon matapos ipakita sa nurse ang identification niya. Piniga ng saya ang puso niya nang masumpungan si Champagne. Nakangiti ang dalaga habang nanonood sa babaeng bagong panganak at sa sanggol na karga nito. Cham! Dinaluhong niya ang girlfriend at mahigpit na niyakap na halos madurog na ito sa kanyang mga bisig. Gallium! Suminghap ito kasabay ng pagbigkas ng pangalan niya. What happened? You had me worried to death. Darn it. Noon lang niya napansin ang panginginig ng buong katawan. Sorry, dun muna tayo sa labas. Yaya nito sa nobyo. Bahagya pang kinawayan ni Cham ang babaeng nasa delivery table at inakay na siya nito palabas. Cham, tell me what happened. Tinawagan ako ni attorney kaya agad akong sumugod dito. I'm looking for you pero narito ka lang pala. Thanks God you're okay. Apura niya nang nasa labas na sila ng silid. Narinig ko nga tungkol sa aksidente. Kumusta ang mga ka-eskwela ko? Bumaba kasi ako ng bus kanina dahil nakita ko yung babae na hirap sumakay sa tricycle. Yun pala manganganak na siya. Hindi na nga kami umabot dito sa ospital eh. Napaanak ko siya rin sa tricycle. Oh God, come here. Muli niyang niyakap si Champagne at hinagkan sa tuktok ng ulo. Pasensya ka na, hindi na ako nakatawag sa'yo. Hindi ko kasi maiwan yung mag-ina. Walang asawa yung babae. Kawawa talaga. Tumango siya. Let's help her then. But before that, hinugot niya sa bulsa ang kaheta na daladala niya lagi. Isang linggo na rin niyang binalak na mag-propose pero hindi siya makahanap ng tiyempo. Kanina, sobrang takot ang nadama niya sa pag-aakalang kasama si Champagne sa aksidente. Ayaw na niyang magsayang pa ng oras, kaya gagawin na niya ang nais at sigaw ng kanyang puso. Gal, ano yan? Utal na tanong ni Champagne. Bumalong ang luha sa mga mata. I know this place is not the ideal one to do this, but Champagne Alonso, will you start doing your internship today as my wife? I will give you the grandest graduation after 6 months. Naiiyak na natatawa ang dalaga. Ikaw talaga? 4 na buwan na lang magtatapos na ako sa kursong midwifery. 2 buwan na lang ang palugit mo sa akin at itatali mo agad ako? Para ingatan mo mabuti ang sarili mo dahil lagi akong maghihintay sa pag-uwi mo sa bahay natin. Sobra ako natakot sa nangyari ngayon. The next time you'll take the risk, look at this ring and remember me, okay? Isinuot niya sa daliri nito ang singsing, kahit hindi pa ito tumango at sinelyohan ng halik ang labi ng dalaga. Sigurado ka na ba talaga sa akin, Gallium? Hindi ba masyadong mabilis?
paniniguro niya. Siguradong sigurado, Cham. Una pa lang nakita ko sa'yo, alam ko na agad na you're the one. Tinakot mo ko kanina kaya hindi ako makapapayag na hindi ko maisuot sa'yo ang singsing na yan. Pero, hindi mo kailangan ma-pressure, Cham. Hindi mo rin kailangang sumagot ngayon. Ang gusto ko lang ay isuot mo yan. Mahal kita. Mahal na mahal. mahal din kita, Gal. Handa ako magpakasal sa'yo. We will, pero ayokong pigilan ka sa pangarap mo. Magtatapos ka muna sa pag-aaral. At pagtapos ka na, asahan mo na sisingilin na kita ng kasal. Sige, isama mo na rin ang interes. Nagkatawanan sila. Niyakap siya ng mahigpit ni Gallium bago sila nagtungo sa emergency room para tumulong sa mga kaklase ni Champagne na naaksidente. Lutang sa kaligayahan si Champagne. Wala yatang bahagi ng katawan niya ang hindi nagsasaya tuwing sinisipat niya ang singsing na nasa daliri. 2 araw ang lumipas mula nang mangyaring aksidente at ang ora-oradang proposal ni Gallium sa kanya roon sa ospital. Sa awa ng Diyos ay walang namatay sa mga kaeskwela niya. May ilan na malubhang nasugatan pero wala na sa panganib ang buhay. Sinagot ng GMS lahat ng gastusin. Sigurado kang wala ka nang nakalimutan? Tanong ni Jessica. Tinulungan siya nitong ibaba ang bagahe niya sa first floor. Susunduin siya ngayon ni Gallium at isasama siya sa Kings Island. Aprobado ng internship niya sa maternity section ng ospital doon. Kukumpletuhin niya roon ang required hours of duty hanggang sa araw ng graduation at ang ibang requirement para makapag-board exam siya. Wala na po ate, bibisita ako rito sa weekend. Anya sa pinsan at hinagkan ito sa pisngi. Thank you ate Jess at ingat kayo lagi ni Kuya Clark. Ako dapat ang magpasalamat sa'yo. Ang laki nang naitulong mo sa amin ni Clark dito sa bar. Sabi nga pala ni Dr. Muscari, pwede kaming bumisita ni Clark dun sa Kings Island bilang guest niya. Matagal ko nang gustong makita ang isla pero hindi naman yun accessible sa mga ordinaryong gaya natin. Medyo nalukot ang ilong ni Jessica at bahagyang humina ang boses na para bang takot na may ibang makarinig sa sinabi nito. Pero may imbitasyon na po kayo ni Gallium kaya pwede na tayo ron ate. Oo, paplanuhin namin yan ng kuya mo. Siyempre kailangan din namin paghandaan yan. Lalo na't baka isang araw doon ganapin ang kasal niyo ni Doc. Ate, matagal pa po yun. Kailangan ko pa pong makagraduate. Mabilis na lang ang panahon ngayon, Cham. Pero masaya ako para sa'yo. Natagpuan mo ng lalaking para sa'yo. Hindi lang yun. Ubod pa ng gwapo at ubod ng yaman. Ate talaga, kahit po hindi ubod ng yaman si Gallium, maswerte talaga ako sa kanya. Mukhang tinamaan talaga siya ng husto sa'yo. Sabi nga ni Clark, mailap si Doc sa babae pero nang makilala ka niya, biglang nag-iba ang kaibigan niya. Hindi lang yun. Binilisan talaga niya ang kilos para maging girlfriend ka. Nai-imagine ko yung magiging kasal niyo sa Kings Island Club. Sobrang ganda siguro. Pero alam mo ba na may kasabihan din na ang Kings Island Club ay isla ng pag-ibig? Talaga po? Yes, maraming bilyonaryo na member ng Kings Island Club ang natagpuan ng pag-ibig doon. At doon na rin ikinasal. Isa na si Gio Alcaraz na natagpuan ang wife niyang vlogger doon. Tapos yung head ng security nila na ubo din ng gwapo at yaman, si Duke. Basta marami na sila. Ang swerte ng mga nagiging asawa nila. Bakit updated ka sa isla, ate? Siyempre naman, pangarap ko din makapangasawa noon ng bilyonaryo. Tumawa ito. Pero nung makilala ko ang kuya mo, daig ko pa rin ang nag-asawa ng bilyonaryo. Kita mo naman, mahal na mahal ako ng kuya mo at kahit hindi kami kasing yaman ni Doc Gallium, napoprovide pa rin namin ng buhay na magaan. Opo, swerte po kayo kay kuya ate. Sana po ganon din si Gallium, never magbabago. Sigurado yan, mabait si Doc Cham. Oh, speaking of Doc, ayan na sinusundo ka na. Paano? Ingat ka ron ha. Sana isang araw makabisita rin kami sa pangmayaman na isla na yan. Natawa na lamang si Champagne. Siya rin naman ay hindi inaasahan na magkakaroon ng pagkakataong marating ang lugar na yon na kung ituring ay paraiso rito sa lupa. Higit sa lahat, ang makamit ang pagmamahal ni Dr. Gallium Muscari. Ready? Sinalubong siya ni Gallium at kinuha nito ang hand carry niya. Hinawakan siya sa siko habang palabas sila ng exit door ng bar. Bago tumawid sa pintuan ay nilingon pa niya ang looban ng lugar. Siguradong mamimiss niya ang martini charm. Look at that face. Natatawang komento ni Gallium at hindi lang na siya patungo sa sasakyang naghihintay. Bakit?
Bahagya siyang umuso. Kung tingnan mo ang bar para bang hindi ka nababalik dito. You're free to visit this place anytime, babe. Mahalaga din sa akin ang lugar na to dahil sa'yo. Kaya asahan mo na lagi tayong babalik dito. Salamat. Ngumiti siya ng matamis. Dumaan muna si Champagne ng school at doon na sila tumulak patungong isla sakay ng private helicopter. Kung gaano siya kasabik noong una siyang tumapak sa lugar na yon, mas nasasabik siya ngayon dahil magtatagal ang pagstay niya sa isla at may pagkakataon siyang makita ang iba pang magagandang tanawin doon. Dumiretso sila sa villa ni Gallium at hindi niya inasahan ang sorpresang naghihintay sa kanya roon. Ang mga magulang niya. Nay! Tay! Naluluha niyang bulalas at dinaluhong ang mga magulang. Cham anak! Naiiyak na sambit ni Nanay Karina. Hinagkan naman siya ni Tatay Dario sa tuktok ng ulo. May pagsuyong binalingan niya si Gallium na nakamasid lamang sa kanila. Lalong lumambot ang puso niya. Ang makita itong masaya para sa kanila ng pamilya niya ay isa sa mga patunay na wagas nitong pagmamahal sa kanya. Thank you, Gal. Sisinghot-singhot niyang pahayag. Welcome. Kumislap ang ngiti sa mga mata nito. Matapos ang emosyonal na reunion ay sinamahan siya ng nanay niya sa guest room para ayusin ang mga gamit niya. Ang ganda rito, anak. Nalula ako sa mga tanawin. Sabi ng nanay niya. Namasyal na po kayo ni tatay? Tanong niya sabay bukas sa cabinet. Pero napanganga na lang siya dahil hitik na yon sa mga damit at ibang personal na gamit pambabae. Parang nabaliwala tuloy ang bagaheng dala niya. May dumating dito kanina, empleyado raw siya ng isla at ipinasyal niya kami. Inutusan daw siya ng doktor mo. Doktor ko? Oo, si Dr. Gallium. Sumulyap sa may pintuan si Nanay Karina. Maiba ako. Talaga bang nobyo mo siya, anak? Hindi kami makapaniwala ng tatay mo. Alam mo bang nagpunta siya sa atin nung isang linggo? Nagulat kami. Namanhikan siya. Akala ng tatay mo naligaw lang. Tumawa ang may edad na babae. Namanhikan si Doc sa atin, Nay? Manghanyang bulalas na hindi na malaman kung paano patahanin ang puso na malapit na yatang pumutok sa kaligayahan. Oo, magpapakasal daw kayo pagkatapos ng graduation mo at nangako siya na susuportahan ng pamilya natin. Itong tatay mo may pride naman. Ang sabi hindi na raw kailangan. Binayaran din niya ang balanse ng lupain nating nakasangla kay konsehal. Nabawi na natin ang lupa ng lolo mo, anak, kaya hindi mo na kailangan mag-alala para sa amin. Umingos na lamang siya dahil naiiyak na siya. Nay, hindi ko po alam na ginawa ni Gallium ang lahat ng to. Isang patunay lang yan na mahal ka niya, anak. Hindi siya haharap sa aming mag-isa kung hindi ka niya mahal. Isa pa, nakikita namin ang malinis niyang hangarin sa'yo. Kung tutuusin, hindi naman niya obligasyon na kilalanin kami at tulungan. Maaari ka niyang pakasalan kahit wala kaming pahintulot. Pero nirespeto niya kami, kaya hanga kami sa nobyo mong yun. Mabait po talaga siya, Nay. Maswerte po ako sa kanya. Approve po ba siya sa inyo at sa iba pa nating kamag-anak sa probinsya? Ay nako, approve na approve, anak. Mayaman na, gwapo pa, tapos kay bait pa. Akalain mong nakuha pa nung mag-check up sa kapitbahay natin at nakita niyang may sakit si paring Manding? Ayun, nagsipira rin ng iba at minsan lang daw makapagpa-check up ng libre sa gwapo. Nagpadala rin siya ng mga gamot at vitamins para sa mga bata at matanda. Tapos asikaso rin niya kami pagdating dito. Buti naman po't approve po siya sa inyo. Pasensya na po't hindi ko siya formal na ipakilala sa inyo, Nay. Ayos lang, anak. Nagpakilala naman na siya ng maayos sa amin. Masaya kami na yung ama para sa'yo. Salamat po. Kinagabihan ay may dinner banquet sa Maharlika Palace. Takip silim pa lang ay nagbibihis na si Champagne. Off silver evening gown, slant ruffle and neck sequined. Isa yun sa mga nagustuhan niya mula sa loob ng wardrobe. Sakto lang ang pagka-revealing at hindi gaanong malalim ang slit. Hindi masakit sa mga mata ang kinang ng mga diamante at ng tela mismo. Akala niya si Gallium ang mas starstruck sa ganda niya. Pero siya ang natulalas at nindig nito nang halos kasabay niya itong lumabas sa silid na katapat lang ng kwarto niya. Mas naging agresibo ang tikas nito. Kombinasyon ng pilyo at malagkit na titig ang nasa mga mata nitong ninanakaw ang kulay ng tsokolate at lunti ang mga lambak. Beautiful, sweetheart. Bumuntong hininga ito kasabay ng bulong sa tenga niya at nagpaskil ng halik sa kanyang lieg.
Ikaw rin, ang gwapo mo. Nilingkis niya ang mga braso palibot sa batok nito at tumingkayad. Hinagkan sa labi ang lalaki. Naghihintay sa kanila sa sala ang mga magulang niya. Tumulak sila patungong Maharlika Palace. Karamihan sa mga bisitang naghihintay ay miyembro ng Kings Island Club. Kung hindi siguro hawak ni Gallium ang kamay niya, baka natunaw na siya sa isinasabog na karangyaan ng atmosphere sa ballroom kung saan nakaset up ang masaganang banquet. Lumapit sila sa owner ng isla na sikat na dahil sa Kings Island Club na ipinatayo nito. Tumayo sa kinauupuan ang may kagwapuhan ding lalaki. To my friend here, Dr. Gallium Moscari. This is perhaps early for the wedding celebration and too late for the engagement party. But I'd like you to know that the Kings Island Club is happy for you. Everyone, I give you Dr. Gallium and his fiancée, Miss Champagne Alonso. Anunsyo ni Gio mula sa presidential table na kinaroroonan nito. Malakas na palakpakan ang yumanig sa buong silid at nagulat na lamang si Cham nang lumuhod sa harap niya si Gallium at hinawakan ang kanan niyang kamay. Champagne Alonso, will you be my reason to life? He proposed for the second time. Natatawa siya na naluluha. May singsing na ako eh. Lagyan natin ng 2 kamay mo para siguradong sigurado na magiging akin ka lang. Biro nito. Tawanan ng audience nila. Will you marry me, babe? Ulit nito. Oo naman, pakakasal tayo. Another perfect cut of diamond engagement ring ang isinuot nito sa kanyang daliri. He sealed his proposal with a wet and hot kiss in front of everyone. Nilapitan sila ng mga kaibigan ni Gallium at binati. Binigyan din siya ng magiliw na halik ng mga asawa ng ilang biyembrong lumagay na sa tahimik. Ginawa nga ni Gallium ang pangako nito kay Champagne na magpapakasal sila pagka-graduate niya. Sa Kings Island Club dinaos ang magarbo nilang kasal. Kompleto ang mga mahal sa buhay ni Champagne. Sa wakas ay nakatungtong na rin ang mag-asawang Jessica at Clark sa isla. Dumalo rin ang mga magulang ni Gallium mula sa ibang bansa. Wala namang masabi si Champagne sa mga ito. Tanggap na tanggap siya ng mga ito kahit na hindi siya nagmula sa marangyang angkan. Matulin na lumipas ang 2 taon. Nabiyayaan sila ng kambal na anak. Sa Kings Island Club na sila namamalagi. Katulong na ni Gallium si Champagne sa ospital nito sa isla. Ang ganda at gwapo ng babies niyo, madam. Komento ng babaeng nakahiga sa hospital bed nang makita ang picture ng mga anak nila ni Gallium sa ID ni Champagne. Guest ang babae sa Kings Island at inabot sa isla ng panganganak at si Siam ang nagpaanak dito. Thank you. Kambal sila, lalaki at babae. May pagmamalaking pahayag ni Champagne. Kasalukuyan nilang hinihintay ang resulta ng check-up sa baby ng babae. Maya-maya ay pumasok doon si Gallium at ngumiti ng bahagya nang dumako kay Siam ang titig nito. The baby is safe. No need to worry. Balita ng lalaki sa bagong panganak na pasyente. Nakainom ng amniotic fluid ang baby at nagkaroon ng respiratory distress. May meconium particles ang amniotic fluid at nang isilang ang bata ay hindi nagre-respond. Mabuti na lamang at na-revive. Talaga, Dok? Ligtas na ang anak ko? Masayang bulalas ng pasyente. Yes, your baby boy is safe. And congratulations for having him. Pwede ka nang mag-relax. Dadalhin siya ng order list dito mamaya. Salamat po sa inyong 2, Dok. Nakangiting itinago ni Champagne sa likod ng ID card ang larawan ng kambal nila ni Gallium. Tumayo siya at inayos ang pagkakahiga ang babaeng pasyente. You're welcome po. Si Cham ang sumagot. Babalik ako para silipin kayo ng baby mo. Matulog ka na ha, para may energy ka mamaya. Banayad niyang pinisil ang kamay nito. Salamat, ma'am. Inakbayan na siya ni Gallium at lumabas na sila ng kwarto. Bigla akong namiss gumawa ng kambal. Magbakasyon tayo at gumawa ng triplets, wifey. Biro nito. Natatawang sinaksak niya ito ng siko. Nakalimutan mo nga ang I love you ko kaninang umaga eh. I love you, sweetheart. Tara na sa villa at simulan ng kombinasyon ng triplet gin. Pwede nang sundan ng kambal. Humalakhak ang lalaki. Pigil niyang wag mag-echo sa hallway ang malamyos niyang tawa. Sa 2 taon nilang pagsasama ni Gallium, masasabi ni Champagne na kontento siya at masaya sa piling nito at ng kambal nilang anak. Mas lalo nilang minamahal ang isa't isa. Minsan nagkakaroon sila ng argumento na normal lamang sa mag-asawa. Pero gaya ng ibang couple,
Agad nilang pinag-uusapan at inaayos ang minsanan nilang hindi pagkakaunawaan. Malayo pa ang tatahakin nila bilang mag-asawa, pero pinangako nila na habang buhay nilang uunawain at mamahalin ng isa't isa. Payayabungin nila ang kanilang pagsasama na parang isang puno. Matibay, malakas at hindi natitinag sa anumang unos. Just like their love for each other, it keeps growing deeper and stronger every day. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.